Sino po yung walang problema ngayon? Bibigyan natin kahit isa lang. Bibigyan natin ng kahit isa lang, pero simbigat naman ng pison. Wag na daw po't marami pa. Oo. Baka wala na pong paglagyan. Ano po? Okay, tayo po'y mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Unang Korinto. Unang Korinto 15 57 hanggang 58. 1 Corinthians 15, 57, ano po? To 58. So, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan pong dapat po tayong magtagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang po sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan magtagumpay po tayo sa ating buhay. Dahil kung gusto po nating magtagumpay sa ating buhay, dapat po ay kasama natin ang Diyos. Dapat po nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ano po? Dahil ang isang tao kung walang Diyos, ang isang taong walang Diyos sa kanyang buhay ay mahihirapan po itong magtagumpay sa kanyang pamumuhay sa mundong ito. Dahil sa dami po ng problema sa mundong ito, naniniwala po ba kayo na marami pong problema ngayon? Sino po yung walang problema ngayon? Bibigyan natin kahit isa lang. Bibigyan natin ng kahit isa lang, pero simbigat naman ng pison. Wag na daw po't marami pa. Oo. Baka wala na pong paglagyan. Ano po? Wala nang paglagyan. Pero lagi po nating pakatatandaan, kapag tayo ay nasa Panginoon, dahil naman po kadami ang problema, mas marami po ang kasagutan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay bukal ng pagpapala. Ang mahalaga lamang tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pinapalalahanan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na maging matagumpay sa pamumuhay Kristiyano. Hindi lamang po siya, maging ang bawat isa po sa atin ay pinapaalalahanan ng ating Diyos na dapat ay magtagumpay po tayo sa ating buhay sa mundong ito. Ang sabi sa aklat ng Unang Korinto 15:57, sabi ganito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Lagi po natin pakatatandaan, wala pong ibang magbibigay ng tagumpay sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Gaano man po kagaling, gaano man katalino, gaano man kayaman, gaano man kalakas ang isang tao, sa Diyos pa din nanggagaling po ang tagumpay. Bakit? Dahil ang Diyos ang nakaalam ng ating buhay. Kaya nga po kung tayo matalino, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung tayo magandang pamumuhay, magpasalamat ka sa Diyos. Kung sagana ka sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Dahil lahat ng yan ay nanggagaling sa Diyos. So, lagi po nating pakatatandaan na ang tagumpay ay galing po sa Panginoon. Kaya walang ibang makatutulong sa bawat isa sa atin kung tayo man ay may problema, kundi ang ating Diyos lamang. Ano po? Hindi ka kayang tulungan ng iyong kapitbahay. Hindi ka kayang tulungan ng iyong kamag-anak. Minsan nga, yung inakala mo tutulong sa iyo, yun pa pala ang kalaban mo. Diba? Yung pinagyayabang mo, pinagmamalaki mo isang araw, kung pala ay pagdating sa gipitan, hindi ka pala kayang tulungan. At yun pa, yung kalaban mo. May nakausap nga po ko kahapon eh. Inampun na niya, pamangkin niya, dinala niya sa bahay niya, pinatira, tinulungan. Aba, siya pa daw masama. Napakasaklap nun. Ano po? Pinatira mo na, inampun mo na, tapos darating ang panahon, ikaw pa masama. Bakit? Minsan po kasi sa isang tao, lalo na kapag walang Diyos, hindi marunong tumanaw ng utang na loob.
At ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay walang katutunguhan. Kapag ang isang tao po ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob, lagi niyo pong patatandaan, wala po iyang katutunguhan. Ano po? Para ka lang nagbigay o naghagis ng perlas sa baboy, o para kang nagbigay ng bagay na banal sa aso. Kaya nga po ang pagtulong, ito po ay binabase din sa tao na dapat tulungan. Kung karapat dapat tulungan ay tulungan. Kung hindi, huwag ka daw maghahagis ng perlas sa baboy. Alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. So lagi po nating pagtatandaan, kung tayo man ay tambak ang problema, ano po, punong-puno ng kahirapan, minsan may sakit, ang lagi po nating pagtatandaan, kung gusto po natin magtagumpay sa ating buhay, sa Diyos po tayo lalapit. Hindi po kung kani-kanino. Bakit? Dahil pag punong-puno ka ng problema at lumapit ka sa kakilala mo, lumapit ka sa kaibigan mo, lumapit ka kung kani-kanino kamag-anak mo, hindi mo alam minsan, akala mo makakatulong sa problema mo, kung pala makakadagdag pa. Diba? Pero kapag sa Panginoon ka lumapit, sisiguraduhin ko po sa inyo, matutulungan po tayo 100% ng ating Panginoon. Bakit? Nasa Diyos po ang tagumpay. Kaya anuman po yung plano natin sa ating buhay, anuman po yung pangarap natin sa ating buhay, lagi po natin pakatatandaan, nasa sa Diyos ang tagumpay. Kahit gaano ka kagaling magplano, kahit gaano ka kagaling mag-isip, kahit gaano ka katalino, tatandaan po natin, sa Diyos pa din ang tagumpay. Eh marami na akong kilala eh. Yung mga nag-aaral pa, valedictorian, na po, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ay ngayon, tignan mo nung kapamilya, para nang di mawari ang itsura. Ano po? Hindi na mawari ang itsura, yung mga anak kapapabayaan. Kala mo anak ng kulubi. Diba? Ay samantalang ang gagaling ng nag-aaral, katatalino, mga sikat. Bakit? Ang tagumpay ay nasa Panginoon. At kung sino pa yung kala mo gusgusin sa school at pasaway, ay talagang mas yun pa ang gumanda ang buhay. Bakit? Ay nakakilala sa Panginoon ay. Bakit? Nasa sa Diyos nga po ang tagumpay. Diba? Lagi po nating tatandaan, anuman po yung plano natin sa ating buhay, kahit gaano ka pa katalino, wag na wag po tayong mananangan. Sabi nga sa Biblia, wag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Matakot ka sa Panginoon at lumayo sa kalikuhan. Magaling ako eh. Hindi po ba? Wala yan. Ako magaling. Alam niyo po ba, may mga tao na magaling. Magaling ang tingin sa sarili. Pero ang katotohanan, bobo po yung ganong tao. Oo. Pag ang isang tao ay napakagaling ng tingin sa sarili, yun po yung napakabobong tao para sa akin. Dahil ang tunay na matalino, tumatanggap po ng payo. Yan ang sabi sa Biblia. Kapag ang isang tao ay nagkakamali at ayaw tumanggap ng payo, ayaw matulungan, ay nako. Mas mabuti pang kausap ay hindi marunong kaysa nagrurunong-runungan. Maniwala po ba kayo doon? Kasi yung hindi marunong, natuturuan. Pero yung feeling ay marunong at wala namang alam, nakakayamot turuan. Bakit? Mas magaling pa sa iyo yun? Mas magaling pa sa iyo. Bandang huli, palpak naman. At lagi po nating pakatatandaan, ang taong matalino ay tumatanggap ng payo. At hindi daw po o ayaw daw pong mapaalalahanan ang taong matitigas ang ulo. Kaya pala kapag ang isang tao ay matigas ang ulo, pansinin niyo po, kapag pinagsasabihan, ayaw makinig. Bakit? Matigas ang ulo ay. Ano po? Pero yung taong matalino, kaya nga po, ang isang taong matalino, lagi po yan nag-aaral at nag-aaral. Hindi mo pumapasok sa eskwelahan, pero pilit pa din po siyang pumupulot ng karunungan. Sabi nga sa Biblia, sikapin mo sa lahat ang pagtuklas ng kalaman. Ito'y sikapin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ano po? Bakit? Ang halaga daw po ng karunungan ay higit pa sa ginto ay nakita ba kayong yumaman pero hindi marunong bumasa? Buho. Ano po? Wala pong taong yumaman
na ultimo pangalan niya, hindi niya alam. Aba, meron po akong nakilala tao. Ultimo apelyido niya. Hindi malinawan. Ay, gaano kahina yung taong yun? Diba? Kaya nga po sabi sa Biblia ay sikapin natin na mata mo yung karunungan. At tandaan po natin, ang karunungan, yan po ang nagtatagumpay sa isang tao. At ang karunungan po, hindi lamang nakukuha sa eskwelahan. Bakit maraming hindi nag-aaral, matalino? Gusto niyo, patunayan ko sa inyo eh. Isasama ko kayo sa kakilala ko, hindi lang kakilala ko. Talagang, sanggal dikit ko pa. Di marunong bumasa yun. Pero ngayon, marunong na bumasa. Ano po? Tumanda na po yun, hindi nga nakapag-aral eh. Nung magkaanak, magkapamilya, natutong bumasa at nakakapagtaka pa. Ang daming sasakyan. Ang daming kalupaan. Ang yaman. Bakit? Kahit hindi po siya nag-aral sa sekular, ano po? Nagsika po siya mag-aral sa sarili niyang kaalaman. Kaya nga po, kung gusto po nating matuto, sarili po natin, ang tutulungan po natin. Tulungan po natin ang ating sarili kung gusto po natin na tayo magtagumpay sa mundong ito. At kapag kasama mo ang Diyos, kahit hindi ka po nag-aral sa mataas na pinag-aralan, ikaw po ay bibigyan ng Diyos ng karunungan. Sapat na pong malaman mo ang mabuti at masama, ang mali at tama, ang hindi man lamang ng kapwa, ikaw po isang taong matalino. Bakit? Dahil ang taong matalino, hindi basta-basta nagkakamali. Ngunit wala pong perpektong tao. Ang mahalaga, tayo ay nagpapatuloy at kumikilala sa ating Panginoon. Magpasalamat daw tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kung nagtagumpay ka sa mundong ito, gumaling ka sa sakit mo, na-solve ang problema mo, unang-una, sa Diyos ka po magpapasalamat. Ano po? Hindi yung pagpunta mo sa doktor, gumaling ka, nakipasalamat mo kay Dok. Uunahin mo ang Diyos dahil ang doktor, nilikha lamang ng Diyos yan para magamit upang tayo ay gamutin. Hindi naman bababa ang Diyos niya para gamutin ka. Natural, gagamit siya. At sino ang dapat gamitin para sa iyong sakit? Alanganin namang karpintero, ano kabahay? Ano po? Natural ang Panginoon, hindi po si Mang Ketweng. Natural ang gagamitin ng Panginoon ay ang mga doktor. Ano po? Bakit? Dahil nilikha ng Diyos, ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang mga layunin. Diba? Kung gusto mong magtayo ng magandang bahay, kanino ka pupunta? Alanganin namang lupa sa Magsusorbites. Papatayo ako ng bahay, baka kaya mong gawain eh. Magsusorbites ang kaharap mo eh. Natural, karpentero ang kukunin mo, mason, engineer, architect, kung gusto mo talaga at mayaman ka. Diba? At ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos na may kaayusan. Kaya kapag ang isang tao ay magsusorbites, tapos kung makapagbigay ka, alam mo kung sinong magaling sa paggawa ng bahay, wala po sa ayos yan. Oo. Kaya pag ang isang tao nagbibida, inaalam po ang trabaho niya. Pag yun ang trabaho niya, paniwala ako. Pero pag hindi yun ang trabaho niya, para kung hindi nakapaniwala, diba? Kaya po, tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos, ay nilikha ng Diyos ng ayon sa kanyang larawan at inilagay po niya tayo sa kaayusan. Kaya sabi doon, kapag tayo man ay nagtagumpay o pinagaling ng Diyos sa ating karamdaman, tayo po unang-una ay magpasalamat sa Diyos kung tayo po ay nagtagumpay man. Dahil hindi ka talaga magtatagumpay kung hindi ka po hihingi ng tulong at aasa sa Panginoon. Lahat ng pangarap mo guguho. Ano po? Lahat ng iyong inaasahan mawawala kapag hindi ka po nagtiwala sa Panginoon. Kasi 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So unang-una, kasunod po, para po pala tayo ay magtagumpay sa buhay sa mundong ito, sa paglilingkod sa Diyos, ang sabi dito ay magpakatatag. Paano ba nagtatagumpay na hindi matatag?
Di ba? Kung sa boksingero nga, pag ako nanonood ng boxing, lalo yung champion fight, nila Manny Pacquiao, talaga, kung suntukin yung mukha ng kalaban baka kung yun ay mahina-hinala wasak ng mukha nun. Pero talagang ayaw bumagsak. Malibang mapuruhan. Di po ba? Bakit? Talagang nagpapakatatag para manalo. Bakit? Hindi po basta-basta ang gantimpala, boxing pa lang yun. Paano yung gantimpala sa paglilingkod sa Panginoon? Malupit. Ang sabi doon, langit na tahanan. Mansyon ang tahanan. Ano po? Ang lansangan daw po ay gintong lantay. Ang tubig daw po ay parang kristal. Wala na po doong problema. Kaya lahat na naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay punong-puno ng problema, pag uwi mo sa Diyos, wala kang problema. Oh, kung gusto mo pong mawala ang problema mo, umuwi na kayo sa Panginoon Ayaw ko munang umalis yung problema sa akin. Okay lang, ako po'y kampante na kahit may problema. Pero kung ayaw nyo na ng problema, uwi na kayo, gusto nyo, turuan ko kayo kung paano daan. Bahala na kayo kung kayo tatanggapin ng Panginoon sa loob. Nagmamadali kayo Baka hindi po tayo buksan sa pintuan. Hayaan na po natin na kung tayo man ay lagi nagsisimba, nauna ka sa simbahan, maaga ka sa simbahan, perfect attendance ka sa simbahan, at punong-puno ka po ng problema, ay hayaan nyo na po yan. Dahil dito lamang po sa lupa yan. Ano po? Dahil dadating po ang panahon, isang araw, lahat ng problema natin ay mawawala. At yung taong nagtatawa sa iyo, dahil sa kasipagan mo sa paglilingkod, iiyak yan isang araw. At ikaw naman ang masasayahan. Bakit? Dahil kapag naglingkod po tayo sa Panginoon, ay mayroon po tayong gantimpalang naghihintay sa bawat isa sa atin. So kaya po napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay magpakatatag po sa ating buhay sa mundong ito. So ibig sabihin, kahit gaano po kadami ang problema natin, kahit tayo po ay dumaranas ng kahirapan, kahit tayo po may sakit at karamdaman, punong-puno ng problema, kailangan po natin maging matatag. Naku, tulad ng isang boksingero, kahit sinusuntok na ng todo-todo sa mukha, pilit po siyang hindi bumabagsak, pilit niyang pinaglalaban ang kanyang sarili, pilit po siyang nagpapakatibay, dahil bakit? Gusto po niyang magtagumpay. Ganun po dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Kahit gaano karami problema, kailangan tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Kaya nga po sabi ng Panginoon, huwag daw tayong matinag. Ano ba yung huwag matitinag? Pag sinabing hindi mo kayang tinagin yan, ano ibig sabihin nun? Hindi mo kayang taluhin yan. Hindi mo kayang pabagsakin yan. Bakit? Matibay nga Ano po? Ibig sabihin magpakatibay daw po tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung naglalakad ka lang sa kalsada papuntang simbahan nakakantsawan ka na ng kapitbahay mo Yung simba ka na naman. Anong napapala mo sa simbahan? Ba? Usok man tayo nga, hindi na nga nagsimba. Kahit anong sabihin sa iyo, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, diretso ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong ko, yung nangangantsaw sa iyo, anong nangyayari? Ngayon napapala ba? O napala nila? Ano? Yung nangangantsaw sa inyo, mayroon ba napapala? O napala? Meron. Bakit? Pero mo, ang Diyos ang dapat natin paglingkuran na nagbigay sa atin ng buhay. Tapos babaliwalain lang natin. At yung mga taong gusto pang maglingkod sa Panginoon ay hahadlangan pa nila. Para po silang magpakamatay. Pabuti pang hindi na sila sinilang sa mundong ito. Di po ba? Kaysa kalabanin mo ang Diyos na nagbigay sa buhay ng buhay sa iyo. Kaya ang taong lumalaban sa Panginoon, mga malasin pa kaysa kay Judas. Bakit? Wala na si Judas Kaya yung sinumang lalaban sa gawain ng Diyos, mabuti pa, magbalik loob na lang sila sa Panginoon. Amen. Para po sila ay pagpalain
ng ating Diyos. So, huwag daw po tayong matitinag. Ibig sabihin, magtiis, magpakatibay, harapin ang mga problema. Ano po? Huwag tatalikuran, huwag aayawan, huwag tatakasan. Kalimitan po yung ibang mga tao Pag puno-puno ng problema, tumatakas tinatalian ng alambreng liig, isinasabit. Noon, sa paluko. Masaklap ay gato na yung paluko, nalaglag. Bago siya mamatay, na hospital muna. Ang daming bayarin sa hospital. Nang damay pa ng sakit ng ulo. Baka akong kamag-anak na bangkilin ko na habang nasa hospital para hindi lumaki ang bill sa hospital. Nang dadamay pa. Ang problema ay hinaharap, hindi po tinatakasan. Ang taong matibay, humaharap po yan sa problema. Hindi po yan tumatakas. At ang mga anak ng Diyos, matibay at humaharap po sa mga problema. Sapagkat yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto daw po natin magtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, sa buhay natin ito, ang sabi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, araw ng linggo, nagsisimba kayo. Hindi yung araw ng linggo, tsaka naglalaba. Tinamaan ka naman talaga ng kunat, kapatid. Ang daming araw, Lunes hanggang Sabado, habo mo maglaba. Tapos kakatwiran mo, tambak ang labahin. Galing. Salamat kayo, hindi ako naging Diyos Baka kung ako naging Diyos, ipukpuk ko sa iyong planggana habang naglalaba ka. Sabihin mo, ang lupit naman ng Diyos. Salamat nga kayo, hindi ako naging Diyos Dahil ang Diyos ay punong-puno ng unawa. Punong-puno ng pagmamahal. Pero lagi po nating tatandaan, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Ano po? Alanganin namang yung ginawa ng laging masipag sa gawain ay katumbas ng tamad sa gawain. Alanganin naman yung nagtatagumpay sa paglilingkod ay parehas lamang ng gantimpala sa mga tamad maglingkod sa Panginoon. Maging masipag daw po tayo sa gawain sa Diyos. Ibig sabihin, linggo-linggo, kahit kung mainit ang panahon, ay nagsisimba tayo. Nagsisimba po tayo. Hindi pa naman mainit yan Punta ko sa impyerno, sobrang init. Kaya dito pala, pagdating mo sa langit, walang init sa langit. Pero kapag nadismaya ka dahil paglalakad mo papunta sa simbahan, sobrang init, di ka na nagsimba, yun, isiguraduhin ko sa kapatid, makakaranas ka ng init na hindi mo pa nararamdaman. Gusto mong mamatay, hindi ka mamatay-matay. Tatakas daw po doon ang kamatayan. Ano po? Pero kapag ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, walang hanggang kasiyahan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kapag umayaw ka sa paglilingkod sa Diyos, walang hanggang kalungkutan at kapagyadaan ang iyong tatanggapin bilang hatol sa iyo ng Panginoon. Kaya napakapalad po natin bilang mga anak ng Diyos, sa kabila po ng napakadaming problema, tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang pagpapagal para sa Kanya. So magpakasipag daw po tayo sa gawain ng Panginoon. Masipag kayong manalangin. Isa po yan sa gawain natin sa Diyos. Kung marunong magbasa ng Biblia, magbasa ng Biblia. Kung walang Biblia, bumili kayo ng Biblia. Opo, ibang nakakabili ng cellphone kaya lagyan mo ng Biblia ang cellphone mo. Yan, lagyan mo. Para may binabasa-basa po kayo. Pero mas the best pa din, yung ikaw po ay may Biblia ang sarili, hindi po sa cellphone. Bakit? Kaya na po tayo dapat ay magpakasipag at magpakatatag dahil ang ating ginagawa ay hindi daw po yan masasayang isang araw. Di ba? Hindi po yan masasayang. Yung mamamasahe ka papunta dito, magkano na pamasahe, wala pa yata 100 naman. Yung iba naglalakad lang, libre pa. Pinawisan ka na, na-exercise ka pa. Nakatakas ka pa sa Bombay na maniningil paglinggo. O dulo-dubli na ang benepisyo. Kaya lang, pagbalik sa Lunes, dubli na babayaran mo. Ang daming benepisyo
Pagdating pa dito, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Natututo po tayo lumakas ang ating espiritu dahil po sa salita ng Panginoon. Ang lahat na po ng ating sakripisyo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang umayaw ay hindi nagwawagi. Ano po? At lahat ng nagwawagi, yun po yung nagtatagumpay at nagpapakatatag sa buhay sa mundo ito. Ulitin po sa inyo, ang tagumpay ay nasa Panginoon, wala sa sinumang tao. Tayo tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa inyong mga biyaya at pag-iingat sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos, at tulungan niyo kami na maging matatag sa anumang hamon ng buhay upang habang kami nabubuhay sa mundong ito, ay magtagumpay kami at patuloy po sa paglilingkod sa inyo. Tawanan niyo po kami sa lahat ng kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. Malaki man maliit, hayag man po di hayag, sinasadya man o hindi. At ang aming mga kapatid na wala dito, ingatan niyo po sila, at sunod makasama namin sila. At sa aming pag-uwi, kung paano niyo po kami ingatan sa pagpunta dito, mas lalo tigit sa aming pag-uwi. Sa inyo po lahat ng kapulihan at sa isang linggong aming harapin, kung paano niyo kami ingatan sa nakalipas sa isang linggo, mas lalo tigit po, O Diyos, sa harapin namin na bagong isang linggo. Sa inyo po lahat ng kapulihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.